Okay, so good morning. This is my presentation of final project in social and professional issues in computing. So my title is exploring these parties in access and usage. Um, IT4A. Okay. So for introduction, digital divide. My chosen topic is digital divide. The definition is digital divide is a term that refers to the gap between demographics and regions that have access to modern information and communications technology or ICT and those that don't or have restricted access. So simply to put in, ang digital divide ay ang naghahati sa mga nakaka-access ng common technology or gadgets, internets, and etc. at sa mga hindi nakaka-access na ito. Ang significance ng digital divide is by reducing the digital, more students can access the resources they need to succeed academically. This not only benefits the individual but also society as a whole, as an educated population is necessary for economic growth and innovation. Reducing the digital divide also improve access to job. So, importante ang digital divide para matukoy ng mga eksperto or mga tao kung anong mga problema ba't nararanasan ito ng mga tao. Ang problema na to, yung digital divide. At the same time, pwede din nila mabawasan or maiwasan ang mga dahilan kung ba't nangyari ang digital divide. So, factors contributing to the digital divide. Connectivity. Disparities in internet infrastructure can create a significant digital divide. Rural areas or underdeveloped regions might lack adequate broadband or reliable connectivity, limiting access to digital resources. So, sa key factor na ito ay dito sinasabi na isa sa dahilan ay ang connectivity dahil nahirapan ang mga tao kumonekta through internet or through social media by lack of internet connection or digital resources. Next is education and digital literacy. Lack of skills and knowledge needed to effectively use digital devices and navigate online resources can contribute to the divide. Access alone is insufficient without the ability to utilize technology meaningfully. So, ang education in digital literacy ay isa din sa dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapan sa paggamit ng internet dahil hindi nila ito alam gamitin at hindi nila itong kayang ma-maximize kung access lang ang meron sila. Kailangan din nila ng knowledge about technology, modern technology. Okay, so socioeconomic factors. Affordability plays a crucial role. High cost of devices, internet subscriptions, and technology-related services can exclude lower income individual or communities from accessing digital tools. So, sa socio-economic factors, dito tinutukoy na sa isang bansa, isa din ito sa dahilan kung bakit nahihirapan maka-access ang mga tao kasi nga mahal ang isang internet connection, lalo na sa Pilipinas dahil sa inflation ngayon. Okay. So, slide more. So daan naman tayo sa Pilipinas. Mga factors na meron dito. Tungkol sa digital divide, internet access disparities. Rural areas often face challenges in accessing high-speed internet compared to urban centers. Islands and remote regions may have limited infrastructure leading to poor connectivity. So, sa Pilipinas, ang common problem ng digital divide ay ang access nga sa internet tulad ng mga nabanggit ko kanina. Nahihirapan maka-access ang mga tao dahil mabagal or sobrang hina ng signal sa isang lugar tulad
sa mga probinsya dahil hindi masyado natutuunan ng pansin ng ating gobyerno ang mga rural areas. So, okay. Income disparities. Affordability is a significant barrier to internet access. Lower income households might struggle to afford devices and reliable internet services, restricting their digital participation. So, isa rin ang income disparities sa common problem ng Pilipinas. Nahihirapan talaga mga Pinoy ma-afford ang internet connectivity tulad ng Wi-Fi or gadgets kasi nga nagmamahal lalong tumataas ang inflation ng ating bansa. Isa pa ito sa dahilan kung bakit nahihirapan ang mga prepaid users na naglo-load lang dahil mas tumataas ang patong ng bayarin sa mga niloload nila. Okay, so next slide. Impacts of digital divide in Philippines. Okay. Ay, dagdag ko pala. Kanina sa income disparities, mostly ng mga Filipinos ay prepaid users lang kasi hindi nga nila ma-afford ang internet. So, mas mahirapan sila magpa-load kasi nga nagmamahal ang bilihin. Kaya nahirapan din sila maka-access sa internet connectivity or bumili ng gadgets, syempre. Okay, so sa impacts naman tayo sa Pilipinas. Education disparities. Limited access to digital resources and internet connectivity hampers students' ability to access online educational materials. This was particularly evident during the COVID-19 pandemic when remote learning became essential. Students without access to devices or reliable internet face challenges in continuing their education. Sa Pilipinas, mga estudyante, lalo na nung nagka-pandemic, is usually phone lang ang gamit nila. So, di tulad ng mga privileged na students na may access sa internet and may kompletong gadgets, lalong nakaka-access sila, nakakagamit ng internet na maayos at na-maximize nila ang learning nila sa paggamit ng maayos ng mga ng internet at gadgets. Lalo na kung gagawa sila ng research or projects or assignments, kailangan talaga nila yun. Malaking factor yun para sa mga estudyante at para sa edukasyon, lalo na nung nagka-pandemic hanggang ngayon kasi nung nakasabay na tayo sa digital age. Okay. Economic implications. The digital divide exacerbates economic disparities. Those without access to digital technologies and the internet might miss out on opportunities for online jobs, e-commerce, or digital entrepreneurship, limiting their economic prospects. Tulad nga ng nasabi ko kanina, malaking impact ito sa ating ekonomiya dahil mostly ang mga trabaho na common na dito sa Pilipinas ay online job and nahirapan na din sila due to lack of internet connectivity, social media, or gadgets kasi sa ekonomiya natin. Lalo na tumataas ang bilihin at inflation. May lumalaki tayong inflation. Social and civic participation. Digital access is crucial for participation in civic activities, accessing government services, and staying informed about current events. The divide limits this access, affecting civic engagement and social inclusion. So, nakaka-apekto din ito sa ating social and civic participation. Gaya nga sa teksto na nakalagay. Nahihirapan ng mga Pinoy na maka-access sa mga government announcements and updates. So, employment and skills development. Limiting access to digital tools and training impedes skill development required for many modern jobs. It affects employability and access to employment.
opportunities, particularly in sectors and increasing rely on digital literacy tulad nga ng tulad nga sa economic implifi- tulad nga sa employment data tulad nga sa sorry for that, pero tulad sa social and civic participation. Dahil sa paglago ng ating computing age or digital age, nagiging common na din ng mga online jobs at nakakaapekto ang digital divide sa mga trabahador natin ngayon or employment rate ng ating bansa. Mas nahihirapan makahanap ng trabaho kasi nga dahil dun. Okay, so inequality reinforcement. The digital divide reinforces existing societal inequalities. Those in urban areas or with higher incomes tend to have better access to technology, widening the gap between the haves and have-not. And dito nga, gaya na nakalagay sa text, mas mataas ang mga nakukuha ng privilege na trabahador kaysa sa mga unprivileged or mga walang access masyado sa internet, dahil mas pinipili ng mga employer ngayon ng quality ng ating mga trabaho, and mas tumataas ang kanilang negosyo or basta yung negosyo or kanilang kumpanya. Yan, kung magandang quality ng kanilang hinahire or kanilang mga ginagawa. So bridging the gap in the Philippines. Improved internet infrastructure. So dito sa bridging the gap, ito naman kung paano malulutasan ang mga problema ng sa ating bansa. Pero itong sorry dito makikita kung paano masusolusyon, kung paano maiwasan ang digital divide sa ating bansa. So improve internet infrastructure. Investing in infrastructure to expand high-speed internet access to rural and unserved areas is crucial. This includes building more cell towers, laying down fiber optic cables, and implementing policies to enhance connectivity. So, sa Pilipinas, mabagal nga ang internet sa mga rural or provincial areas, pero kung mas lang ito ng ating gobyerno ay mas maximize ang paggamit or makakasabay ang mga tao sa komunidad na rural areas or underserved areas na yun sa ating digital age. So, affordable access, implementing programs that provide subsidized or free internet access to low-income households can help make connectivity more accessible. This could make connectivity and more accessible. This could involve partnerships between the government and private sectors. So, sa affordability nga, due to inflation, mas nagmamahal nga ang bilihin natin. And kung mapapababa lang nila ang bilihin, mas madami na din makakagamit ng internet at hindi na sila mahirapan pang gumawa ng gawain nila sa trabaho or sa school or maghanap ng trabaho dahil nga nagmura na ang internet access or gadget sa ating bansa. Education and digital literacy. Integrating digital literacy programs into schools and communities helps individuals understand and effectively use digital tools. Training programs for adults can also enhance their digital skills. So, commonly, rural or provincial areas lang naman ang walang alam sa pag-access ng internet or paggamit masyado ng gadget. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung may improve lang ang internet connection sa kanila at mapababa ang bilihin ng wifi,
or gadgets ay makakatulong ito sa kanila upang matutunan ang internet access at ma-maximize nila ito dahil malaking tulong ito sa bawat pamilya ngayong digital age. So, community-based solutions, establishing community centers with free internet access and providing devices in public spaces like libraries or community centers can enable those without personal devices to access digital resources. Mas makakatulong ito sa, sa mga estudyante dahil commonly yung mga estudyante walang gamit na internet or gadgets, sila ang nahihirapan makasabay sa digital age, and kung ma-implement lang ito sa ating bansa ay makakatulong ito sa kanila na mag-improve or matutunan ang digital access or internet, social medias, ganon, or Google, para makapag-research din po ng maayos. So, data privacy and security awareness. Isa rin ito sa mga gaps. So, promoting awareness about online safety and privacy is essential. Educating users about potential risks and providing resources for safe online practices is crucial. Excuse me. Ang pag-improve ng data privacy education sa Pilipinas ay mahalaga dahil madaming nai-scam sa mga trabaho or internet. Commonly ay ang mga walang alam sa paggamit or pagdaloy ng social media ngayon. Mahalaga din ang social and security awareness para maiwasan ang mga hacking or phishing sa ating bansa kasi commonly ngayon na tumataas na digital age or na kokovera na ang buong bansa natin sa digital age ay okay, so yung marami na pong mga scammers and nang-hack or nang fish ng accounts para makuha ang data information natin. So, yun. And, so, salamat po sa pakikinig kahit medyo stutter po yung boses kasi medyo kabado po. First time lang po mag discuss ng ganito online. So, thank you.